regulatory, sila yung ahensya sa amo niya, quasi-judicial agency kami. Ang explaining difference or no, regulatory in the sense nga sila niya nag-check sa mga license to sell sa ating mga developers. Sila na nag-monitor. And when it comes naman sa homeowners association, sa ilan niya nag-register. May araw magyapon sila monitoring. So, ang ng ila yung nga ginaubra. Sa ang mga bahin, bilang isa ka quasi-judicial agency, from the term mga quasi-judicial, do pareho kami sa korte. Pero hindi kami under sa judiciary. Because quasi-judicial, may specific lang gid kami nga mga kaso nga ginhandle. As mentioned earlier, amin siya ang sa real estate developments as well as homeowners association. Pero ang DSUD, kag ang HSAC, tawag ng Key Shelter Agencies, kumaga partner na kami when it comes sa paghimo sa mga polisiya. And actually, sa buong February, same gina kami sir nga anniversary, February 14. Because under sa RA 11201, aging creator ang DSUD as well as ang HSAC. Thank you, ma'am. So, syempre sir, ang complaint mismo, kung ang isa wala sang abogado or even may ara gani sir sang abogado, pwede na nila sir ma-download sa amon nga website sa hsac.gov.ph. Pero kung may ara sila sang abogado, kung isa prefer sa mga abogado, nga sila yung mismo sir ma-draft sa mga own nga complaint. Pareho, manabala sa gina-file nila sa mga civil cases sa court as long as nga dira sa papel, there ang facts ang case. Kumbaga, ang aligasyon, kung ano ang natabo nga ay nagreklamo, ano ang mga rason o kung issues na ginareklamo sa complainant against the respondent as well as ang iyang damages. Both silingon pila ang kung refund siya, no? Pila ang actual nga gina-refund niya. May ara ba moral damages, bangod nga tiga-worry siya kung nga wala pa na patindog iya balay pero nakabayad na siya. So, amo na siya sir ang basic ang complaint with the attachment sa verification and certification against forum shopping kag if ever special power of attorney. Actually, sir, ang una ginabala na nag-regulate sa developer is issue. Pero as buyer ka, pwede kaya ka lodge ng complaint or ka file sa complaint sa amo. Kaya amo na gani si PD 957, may ara na sa sanctions, bali fine and administrative functions sa mga developer. Kaya ang una gid dapat na pagamampalaan sa mga investor nga bakal gid kamo sa legit because na number one, ang project ina-register. So once i-register nila, may mga compliance sila under sa DSUD like performance man. So anong performance man? Amo na siya ang nag-guarantee na certain amount na maka-guarantee na kung in kaso i-abandon na ni developer ang project, mapadayon siya na makompleto. So maproteksyonan gid ang mga buyer. Pero sa imo nga pamangkot, kung ikaw sir ikaw gidya personally nakabakal sa hindi lisensyado nga developer, pwede ka gidya ka file ka complaint. Pero ang pag-regulate sina meaning pagdako, pag-inspection, tanan, pag-overseas ng operation sina sang developer, kinahatag na naman sa DSUD. Kaya sila na yan nagpa-comply. Na dapat bago magbaligya sa project, mag-aagi ito sa ila. Sila na ang kapanakop, sir, kinadakop na nila mo, kinasanction nila by penalizing or kapataw sila sa admin fine. And for every violation, sinangadahan 10,000. Di kung pulo ang mabalaan nila na nakabakal sa developer na wala sang certificate of registration and license to sell, sa kada transaction, 10,000 penalty. Okay, I think that